upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:1-14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kaluwalhatian gaya ng tanging anak, puspos ng biyaya at katotohanan. Ano ba yun? Romans 8:9. Ngunit kayo wala sa laman, kundi sa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungay na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians chapter 12:3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi si Jesus ay sumpain si Jesus. Ano yun? Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At 1 Corinthians 12:13. Subalit sa pamamagitan ng Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o laya. At tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. At John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong isinunggo. Memorize niyo yung mga awit 1. Napaka-importante doon, no? Mga awit 1. Sige po, next po. Sino na bang hindi pa nakapag-memory verse? Ikaw, Dad? No. Dami kong inaral kanina sa sunod mo. Hindi ako nakapag-memorize. BBS pa kami mamaya. Sige. Pero dapat pa rin. Lagi. May free time man talaga. Okay. Sige, sino pa po? Tita Aimee? Tapos na ba Tita Aimee? Nung nakaraan, last week. Okay, ngayon po. Sige pa. 2 Timothy 16:17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkopang lubos sa lahat ng gawang mabuti. John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ng kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. John 3:16. Sapagkat
sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kay binigay niya ang kanyang anak upang ang bawat sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at ang naging tao ang salita na tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Roma 8:9. Roma 8:9. Ngunit kayo wala sa laman kundi sa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ni Kristo ng Diyos. Subalit kung walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na iyong kaaway ay tulad ng iyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 12:3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabing sumpain si Jesus at walang makapagsasabing sumpain si Jesus si Jesus ay Panginoon. Hindi. Maliban sa Espiritu Santo. 1 Corinto 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay sa pamamagitan ng espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa pamamagitan ng isang katawan, tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego o mga alipin o mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Awit 1:13. Mapalad ang taong hindi malakad sa payo ng masama, hindi tumatayo man sa payo ng makasalanan. Sa daan ng mga makasalanan, umuupo man sa upuan ng mga manuluya. Ay kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya'y gaya ng isang punong kahoy na itinanom sa agos ng tubig. At nagbubunga ng kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may dinalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay magtatagumpay siya. Yun pala. Yay! Isa na lang kulang actually. Okay. Okay lang po 'yan. Alright. So yun po nakakatuwa na dati hindi wala tayong verses na alam. Ngayon marami na po tayong re-recite in which malaki po ang tulong nun. Lagi nyo po yun pagbulay-bulayan, lalo na sabi ko nga po pag may mga sitwasyon or may mga yun nga, yung mga nangyayari sa buhay natin, tayo po ay namumuhay at tutugon doon sa nanaayon sa kung ano po yung kautusan ng Panginoon, kung ano po yung mga tinuturo
ng Panginoon sa atin. Okay? So, ayun po. Meron pa bang hindi nakapag ano? Or okay na lahat? Nakapag ano na lahat, no? I mean, as far as yung mga nakakasali sa atin, I think nakakapag ano naman. Yun lang, yun sa mga iba pa na medyo hindi pa nakaka-memorize, ayun, sana ihinto nyo na po no, yung paggamit ng inyong oras sa mga bagay na wala pong kabulo. Basta mga bagay na puro kabulukan, mga bagay na walang kabuluhan, baguhin na po talaga natin yung ating mga gawi ng pamumuhay. At ayun po, ako po kasi base lang din po yun talaga sa mga na-experience ko din. I mean, hindi lang pure experience, but sa pag-aaral ng salita at sa pamagitan ng grasya, biyaya ng Panginoon na binabago niya ako sa pamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Pero syempre, kasama talaga doon yung pagkilos mo. I mean, lahat po yun ay kaloob lamang ng Diyos. Hindi ko yun magagawa kung hindi siya kumikilos sa puso, sa buhay ko. So, yun, yung mga bagay po na sinishare ko po sa inyo, mga pinagdaanan ko din po iyon lahat. So kung mapapansin nyo po, ano ba to si Ryle? Puro social media. Ano ba to si Ryle? Bakit puro tinitira yung boyfriend, girlfriend? Ano ba to si Ryle? Bakit tinitira tong sexual immorality? Bakit ganito yung mga sinasabi niya? Lahat pong iyon ay ako mismo din, no? Those are the struggles that I had, no? And by the grace of God, nakikita ko talaga yung pagbabago ng puso na binibigay niya. And sa mga actions din na ginagawa ko din. So, sinishare ko lang din po iyon sa inyo. So, kapag sinasabi ko, wag na kayo mag-social media, wag nyo i-google dyan. Kasi, proven and tested po talaga, pag hindi natin binabago ang ating gawin ng pamumuhay, yes, nag-aaral tayo ng salita, pero nandun pa rin yung malaking chance na babalik dahil, ayun nga, yung feeding sa mata at pandinig natin, ano talaga to, spiritual warfare. Grabe talaga yung struggle, lalo na sa pagnanasa ng laman, no? Ano talaga yan mga kapatid. So please, sana makinig po kayo sa salita ng Panginoon at baguhin na natin talaga yung gawi po ng ating pamumuhay. So, magandang hapon po sa lahat and nakakalungkot man, this will be our last Bible study for this week lang naman. Bukas po kasi again, kami po ay magpapaalam sa inyo. Hindi po kami makaka-attend bukas, wala po kami bukas. Kasi opportunity na makasama yung brothers and sisters natin, no? Sure. Brothers and sisters, yes, kasi we have the same faith. And yun, yung Sovereign Grace Music po ay nandito sa Pilipinas. So we had the opportunity na makapunta doon. Sige, Dad. Pwede kayo mag-live nun para makita rin namin. Titingnan ko kung pwede. Depende sa rules nila. Kung pwede lang mag-take ng video, yun lang magagawa ko. Pero kung pwede naman, sabihin ko, pwede ba i-live para lang makano? So, titingnan ko, try ko po na magtanong. Pero I think pwede naman mag-video. Pwede naman. Pero yung pagla-live lang, hindi ko lang sure. Pero, titingnan natin. So, ayun lang. Yun, bukas po, wala po muna tayong Bible study. So, for this afternoon, tatapusin na po natin yung part na ano ba sa Tagalog yan? Ipinresenta po ang Panginoong Hesus sa templo. So, ngayon, dadako tayo sa last part ng kay Simeon and then kay Ana. So, atin pong magpapatuloy tayo, no? I-share ko po. Ay, bakit wala? Let me share my screen. I mean, yung Bible verses. Okay. Yan. Sige, basahin po natin starting from verse 33 hanggang sa verse 38. Sige, sino ba pwedeng magbasa? Siren, pwede pakibasa, Sai?
33 to 38. 33. Lucas 2, 33. 33 to 38. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. Sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina. Ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin. At tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Mayroong isang babaeng propeta, si Ana na anak ni Phanuel, mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na at may 7 taong namuhay na kasama ng kanyang asawa mula nang sila ay ikasal. At bilang isang balo hanggang 84 na taong gulang. Hindi siya umalis sa templo kundi sumamba roon na may pag-aayuno at panalangin sa gabi at araw. Pagdating niya sa oras ding iyon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay para sa katubusan ng Jerusalem. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ikaw po ang nag-iisa at tunay na Diyos at sa Jesucristo na iyong sinugo. Salamat sa paghahayag nitong katotohanan sa amin sa pamagitan ng pagbuhay sa amin muli sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong habag, sa iyong awat, sa iyong pag-ibig. Salamat sa kaligtasan na buhat sa iyo, na iyong ipinagkaloob, na iyong biyaya sa bawat isa sa pamagitan ng pananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong salita ang siyang patuloy na nagtuturo, nagsasaway, nagtutuwid at nagsasanay sa amin upang sa aming paghihintay ng iyong pagbabalik ay ipamuhay namin kung ano na po ang iyong inihanda sa amin upang kami ay mamuhay na maging katulad sa imahe ng iyong tanging anak na si Jesucristo. Panginoon, salamat sa banal na Espiritu na maghahayag ng katotohanan na ito at magtuturo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil lahat ng ito ay ikaw ang magbibigay ng karunungan at kaunawaan. Salamat, O Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so let's start sa verse 33. Kung matatandaan nyo po nung kahapon na pag-aralan natin or nabasa po natin yung mga sinabi ni Simeon, yun ay matatawag natin ng mga prophecy, ibig sabihin pagsasabi or paghahayag ng mga katotohanan na nagmumula po sa Panginoon. Kasi nga po siya po ay puspos ng Espiritu Santo and siya po ay nagsasalita ayon sa mga bawat salita na binibigay ng Espiritu Santo sa kanya. The same way na nangyari po doon sa, kung matatandaan niyo sa Sunday services natin, yung sa Acts, no? Kung ano po yung mga sinasabi ng mga apostol, yun po ay lahat galing sa banal na Espiritu Santo. And ngayon makita natin yung reaction na meron po sila Maria at si Jose. Ano po yung reaction nila? Tingnan po natin. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. So, let us discuss the word namangha. Okay? I would like to hear from you, although medyo bibilisan natin konti kasi gusto ko rin talaga i-highlight yung kay Ana. There's so much na malalearn natin kay Ana also, and which is very important para sa bawat isa sa atin. But now, here we are sa salitang namangha. Ano ba yung pagkamangha dito? Sinearch nyo ba? Tiningnan nyo ba? Nag-dig dive po ba kayo sa salitang namangha? Or namangha lang din kayo? Okay? Ano yung salitang namangha dito? Kasi may iba't ibang klase na namangha. Pwedeng nagulat, pwedeng parang napatanong, wow, parang ganon. Or ano, sige Dad. Hindi. Ay, hindi. Hindi. Oo pala, oo. Namangha kasi parang nagugulat sila Maria at Jose sa mga sinasabi ni
mga propesya ni Simeon. Diba nga, sabi sa 31, yung pagliligtas sa lahat ng tao, no? Tapos sa 32 naman, yung pati mga hentil, ibig sabihin sinasabi, hindi lang mga Hudyo, kumbaga pati mga hentil. Pinapakita rito na nagugulat sila, Maria, na ganun pala ang magiging papel na gagampanan ng Panginoon, na siya ang tagapagligtas ng buong mundo. No? Hindi na, kumbaga parang hindi nila akalain na ganun pala ang kanilang batang anak na si Jesus. Okay, so parang sa sinasabi po ni Daddy, ito siya ay parang pagpapakita ng parang pagkagulat or something na pagka-amaze, no, sa parang mga new, parang bagong revelasyon sa kanila, no? Okay, sige po. Yon, isang bagay 'yon na titingnan natin. So anyone, baka po may iba kayong nakita, no? Or may iba kayong tanggap or ano ba tawag dito? Yun nga, pagkakatanggap ng salitang namangha dito. Anyone? Siguro isa sa mga bagay na titingnan natin is yung ano ba yung inihayag ng anghel kay Maria? Ano yung inihayag ng anghel kay Mateo, kay Joseph? Ano yung sinabi ni Elizabeth patungkol doon? Ano din yung sinabi ni Maria nung siya po ay nagpasalamat? Yun ang mababasa natin sa chapter 1. Di po ba? Natatandaan niyo pa po ba yung mga sinabi nila Maria doon? Natandaan niyo po ba? Sige, balikan natin kay Okay. So, ito ni-review ko po, no, binasa ko yung, for example po yung tagpo sige, basahin natin, Matthew 1. to 23. Ito yung sabi, no? Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ipinaglihin niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Bayan lang, sa kanyang bayan. Nangyari nga sa lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, narito magdadalang taong isang birhen at manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, nang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. So dito yung konteksto is parang lang, yung bayan niya or parang yun niya, yung mga Hudyo lang. No? And then kay Maria, mababasa natin yan sa chapter 1. No? Verse 28 to 33. Tatandaan niyo po, ito po yung sabi sa kanya ng anghel.
Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasa iyo." Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at sinisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, maglilikas sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin anak ng taas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay maghari sa bahayan ni Jacob, magpakailan at hindi magwawakas ang kanyang harian." So, again, Jewish, sa Hudyo lang na konteksto din ng sinabi. Pero tingnan din natin yung sa parte ni Elizabeth. Ano yung sinabi ni Elizabeth patungkol doon, no? Okay, verse 41. Ito yung tagpo. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napuno ni Elizabeth ng Espiritu Santo. Sumigaw siya ng malakas at sinabi, "Pagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Bakit nangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat nang ang tinig na iyong pagbati ay aking nadinig, gumalaw sa tuwang sanggol na aking sinapupunan. Mapalad ang babaeng sumasampalataya, matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon." So, yun lang po yung kay Elizabeth. Wala pong sinabi kung ito ba ay patungkol sa pagliligtas ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Pero ito yung pinagpasalamat ni Maria. Binibilisan ko lang po kasi nadaanan na natin to. No? Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin, sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong magbasa sa linlahi. Sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Generations po ito. Okay? And then, siya ay nagpakita ng lakas sa pamagitan ng kanyang bisig. Pinagwatak-watak niya mapalalo sa mga haka ng kanilang puso. Ibinaba niya ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono at itina sa mga may abang kalagayan. Ang mga gutom ay binusog niya, mabubuting bagay, at ang mga yaman ay pinalis niya na walang dalang anuman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang alipin bilang pag-alala sa kanyang kahabagan, tulad ng sinabi niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailan man. Okay, so sa mga nabasa natin, anong makikita natin doon? More on the Jewish context lang po, no? Yung parang inihayag na pagliligtas. Tama? Would you agree sa ating pong mga nabasa? So far, wala pong revelation patungkol sa mga Hentil. But, nang tayo ay pumunta na sa Luke, specifically chapter 2 and verse 32, isang ilaw upang magpahayag sa mga Hentil at para sa mga kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. So far po sa mga binabasa natin, ito yung first time na parang nahayag yung Hentil, nasali yung Hentil sa paghahayag ng pagliligtas. Baka po may nakabasang iba dito na may nasabi na, or so far yun po yung mga references natin. So far, no? Yun lang yung mga references natin. Therefore, it's possible na yung sinabi ditong namangha is yes. Isa doon ay posibilidad na mga sila kasi may dagdag na parang wow, parang dagdag na information, no? And siguro isa din sa makita natin dito yung pagkamangha na na-amaze lang talaga kasi yung sinasabi ni Simeon ay alam na po din nila. Naintindihan niyo po yun? Kumbaga, hindi nila kilala si Simeon, but suddenly, may isang tao, yun nga, si Simeon na lumapit sa kanila at naghayag ng mga ganitong bagay, and in which tugma po doon sa sinabi din ng anghel, yung mga pinahayag din sa kanila. Pero again, merong isang additional information dito, yun po ay patungkol sa mga Hentil. So, one of the possibility na mga sila kasi, may bagong parang may bagong inihayag sa kanila. So, ibig sabihin, yon yung paghamanghang iyon is confirmation na pareho yung sinabi sa kanila sa sinabi ni Simeon, at it's a possibility also na mga sila dahil nga pati sa mga Hentil.
it's a possibility. Okay? Naintindihan niyo po ba? So ginawa ko po 'yon upang ipakita sa bawat isa na ganito dapat tayo nag-aaral ng salita. Hayaan natin na magsalita ang salita. Okay? Hindi po tayo magbibigay ng definition natin, no? So kaya ginanon ko talaga. Intentionally pinakita ko sa inyo. Hindi ako nagsabi kaagad kung anong ibig sabihin ng mangha, but binase ko siya dun sa mga sinabi din. Kasi may dalawang possibility ng pagkamangha. Di ba? It's either, tamang-tama or may bago. So, therefore, we conclude na pareho. Yun yung parang reason bakit po sila ay namangha. Okay? So, okay na. Patuloy tayo sa verse 34. And ito na po, no? Sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, ang batang ito ay tinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin. So, ito ay panibagong propesiya na naman. Dagdag na propesiya. So, sige po, gusto ko po kayong tanungin, ano yung binabanggit dito ni Simeon na itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel? Masasagot na natin to kasi natapos na no? Na nakita na natin yung nangyari. So, masasagot na po natin to. Hindi na to isang misteryo, but hayag na po ito. So, gusto ko lang makita yung mga pag-aaral po ninyo. Sige po, anyone? Sige, Dad. Dito sa ang batang ito ay tinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin. Kasi even sa Old Testament, di ba, merong propesiya na kahit yung bayang Israel, no, na pinili, may hindi tatanggap sa Mesiya. No? Kumbaga, ang sinabi ni Simeon ay magkakaroon ng dalawang dibisyon, no? Ito ay magsasanhi ng pagkakaroon ng dalawang dibisyon sa mga tao na ang ibig sabihin, merong mga taong tatanggap at meron din mga hindi tatanggap. Amen. So, yes, totoo po. Yun po yung sinasabi po dito na ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel. So, to add, tama Dad, yung sinabi mo Dad, even in the Old Testament, pinoposide na po na may mga hindi talaga lahat. Actually, kung matatandaan niyo sa pag-aaral natin ng Jeremiah, may tinatawag na remnant, no? Kung matatandaan niyo po yung Bible study natin doon, remnant, sila po yung maliligtas. But to add to that, meron pong mga Bible verses. Again, let the word of God speaks, no? Matthew 21 44. Tingnan niyo po, no? Matthew 21:44. Ang mahulog sa ibabaw ng batong ito, which is Christ, ay madudurog, subalit dudurugin nito ang sino mang mabagsakan niya. Ito pong verse na to is talks about Christ. Yung bato po na binabanggit is si Kristo. Now, imagine niyo po, ang mahulog sa ibabaw ng batong ito, madudurog. Anong ibig sabihin po niyan? Di ba ito yung bato, tapos may nahulog, madudurog siya. Ito po ay patungkol sa mga naliligtas. Ibig sabihin, sila po yung mga, dahil kay Kristo, ay, yun nga, yung parang nadurog sila in a sense na positive. Ibig sabihin, yung give up talaga nila yung buhay nila para sa Panginoon. Parang ganun po ang ibig sabihin yan. Pangalawa naman, subalit dudurugin nito ang sino mang mababag sa kanya. So, another picture, ito yung bato, babagsakan. Sila madudurog naman. So, ito pong part na to,
patungkol sa mga tao na or mga Hudyo to be specific na hindi tatanggap sa kanya. Sila'y madudurog, mapapahamak, kumbaga. Okay? And meron pa po sa 1 Corinthians 1:23, ito po yung sabi dito, subalit ipinapangaral namin ng Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. So, ibig sabihin, pag sinabi natin katitisuran sa mga Hudyo, ibig sabihin yun, para sa kanila ay hindi po ang Mesiya si Jesus, no? So hindi sila maniniwala kay Jesus. And even in 2 Corinthians, kung titingnan natin, 2 Corinthians 2:16, so ito ginagawa ko po ito para maipakita sa inyo, again, we interpret the Word of God through His Word, okay? Sa isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan, at sa iba ay samyo mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang sapat para sa mga bagay nito? So you see, meron talagang mga mula sa kamatayan tungo sa kamatayan, at meron namang mula sa buhay tungo sa buhay. And one last verse, 1 Peter 2:8. Ano pong sabi dito? 1 Peter 2:8, at isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpabagsak. Sorry, may tumawag po sa akin. Wait lang. Okay. Sila'y at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. Sila'y natitiso dahil sa pagsuway sa salita na dito naman sila itinalaga. Itinalaga na, no? So, ano makikita natin dito? Yes, tama po yung sinabi ni Daddy. Meron po talagang tatanggap at merong hindi tatanggap. Okay? Sorry na, may tumatawag. Hindi ko alam sino yun. So, okay. So, balik tayo sa verse 34. Okay? So, ibig sabihin, patunay po talaga na ang kaligtasan ay hindi talaga para sa lahat. Okay? Si Jesus ay parehong tagapagligtas. Pero tandaan nyo po, si Jesus po ay pumunta dito, siya ay parehong tagapagligtas at hukom. Okay? Pumunta po siya dito bilang tagapagligtas at pumunta din siya bilang hukom. So sa unang pagpunta niya, siya ay tagapagligtas. Pero sa pangalawang pagbabalik niya, siya na ay magiging hukom. So yung mga naliligtas, yun ay maliligtas. At yung mga hindi naman tumanggap, yung sinabi dito na babagsak, sila ay haharap sa paghuhukom. Okay? So very clear yung sinabi dito. It is already prophesied, no? And in verse 35, at tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Okay. Ito, itatanong ko, titingnan ko kung nagiging maingat ba tayo sa pagtingin ng mga verses. Anong ibig sabihin nito at sino yung kinakausap dito? Kasi sabi, at tatagos ang isang tabak sa iyong sarili. Di ba? Sige po, si Tito Bong. Dito kasi ito'y walang pag-aalilangan na tinutukoy sa personal na kalungkutan ni Maria. Yun po, kanyang sariling anak na mamamatay sa paghihirap. Amen. Amen. So yun po ang ibig sabihin ng verse 35, no? Very clear. Bakit si Maria? Bakit si Maria? Kasi kung papansinin niyo sa verse 34, sinabi, sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina. Okay? So very clear na si Maria talaga to. Kasi verse 34, nabanggit talaga doon. Sinabi kay Maria na kanyang ina. So itong message ito is for Maria. Tama? And sabi nga po ni Tito Bong kanina, verse 35, ito ay patungkol sa, personal na kalungkutan na kanyang dadanasin dahil sa kamatayan ng kanyang anak. No? So, very clear po ang 35, no? Clear. So, thank you po Tito Bong sa pag-share niyan. So, patuloy na tayo. Ito na, verse 36. Tapos na po tayo kay Simeon. Very clear na po yung kay Simeon. Now, let's go to verse 36. Mayroong isang babaeng propeta, si Ana, na anak ni Phanuel,
mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na at may 7 taong namuhay na kasama ng kanyang asawa mula nang sila ikasal. Basahin ko lang 37. At bilang isang balo hanggang 84 na taong gulang. Hindi siya umalis sa templo kundi sumamba roon na may pag-aayuno at pananalangin sa gabi at araw. Okay, very, very interesting and very good word. No? So, sige, wala po akong maitatanong actually, no, patungkol sa mga salita dito. Very clear naman yung message. Pero gusto kong itanong sa inyo is, ano po yung parang ano niya, no? Ano yung, alam niyo yan, ano yung matututunan natin sa description? Actually, 2 verses lang po yung sa description. And yung 38 is kung ano yung ginawa niya. But verse 36, 37 ay description patungkol kay Ana. So ano yung malalearn natin from this description? No? Sige po, i-share nyo lang po kung ano po yung nasulat nyo or napag-aralan nyo sa 36 at 37. Anyone? Sige, simulan ko konti, no? Very important, no? Tingnan niyo po yung sinabi ni Lucas. Si Ana na anak ni Phanuel mula sa lipi ni Aser. Ako, lagi niyo pong babalikan, ano ba yung reason or yung purpose ng pagsulat dito ni Lucas? Again, ang purpose niya is parang maging tiyak. Di ba? Para maging tiyak po sino? Sino yan? Nakalimutan ko yung pangalan. Teofilo, no? In which, para din po ito sa atin, para maging tiyak tayo na may katiyakan tayo sa lahat ng mga itinuro sa atin. No? Naintindihan niyo po yun. And one thing na ma-observe niyo dito, kung gaano po talaga kaingat, no? Kung gaano po kaingat na nagsaliksik talaga si Lucas. Na even nagdagdag siya ng isang saksi. So una, 'di ba, yung mga yung mga pastol. Pangalawa si Simeon. And third si Ana. In which although kay Simeon wala tayong masyadong impormasyon patungkol sa kanya, but alam natin na siya isang taong matuwid, siya ay masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel. And here's another person, Ana, na specified. Sino siya? Sino siya? Siya ay anak ni Phanuel. Okay? Anak ni Phanuel mula sa lipi ni Aser. So, ano pinapakita nito? Pinapakita nito na itong taong ito, totoo to. Okay? Hindi to gawa-gawa, but very specific, no? Very specific. Siya ay anak ni Phanuel mula sa lipi ni Aser. Ibig sabihin, kung may magtatanong, totoo ba talaga yung anak na ng Mesiya? Yes. Tanong mo si Ana, anak ni Phanuel sa lipi ni Aser. Ibig sabihin, you can locate, 'di ba? Mahanap nyo talaga. No? Unlike na sabihin mo lang, si Ana. Sino si Ana? Hindi namin kilala yan. Di totoo yan. Pwede mong peke-peke yan. Ito, wala ka talaga masasabi na peking taong to. Why? Pwede mong i-trace, no? Sa panahon nila at yung malapit na mga taon sa panahon nila, pwede nila ma-trace. Totoo ba tong si Ana? Di ba? And one thing, siya din po ay dito sa verse 37, siya po ay nagsisilbi, kumbaga, propeta siya, di ba? Babaeng propeta. Ibig sabihin, naglilingkod siya sa templo, no? And then, di ba, tingnan nyo dito sa verse 37, hindi siya umalis sa templo, kundi sumamba roon na may pag-ayuno at panalangin sa gabi at araw. So I think, marami ang nakakita at nakakilala kay Ana, in which nakapagbigay talaga ng strong evidence na itong si Anang ito ay totoo. So yun lang po muna yung pinapakita ko po sa inyo na yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, mga kapatid, hindi siya yung
maniwala ka dahil sinabi sa'yo? Hindi. Hindi. Totoo, dahil totoo din may mga saksi, no? May nakakita. Itong mga tao na nakasulat dito, totoong tao, mga totoong tao ito. So we can really have the assurance na ang ating Panginoong Jesus ay nandito nga, dumating nga siya, at yung nangyari sa kanya ay lahat na ngayon ay totoo, hindi haka-haka lamang. So one assurance that we have. Okay? So kung tatanungin kayo, sige nga, patunayan mo nga kung totoo talagang dumating dito si Jesus. Sige, kaya lang hindi natin siya mahanap, pero may tao by the name of Ana. Siya ay anak ni Phanuel mula sa lipi ni Aser. Di ba? Nakikita niyo po yun, naintindihan niyo po yun. So again, our faith, ang ating pananampalataya at pagtitiwala, totoo po talaga yan. Okay? So, okay. Now, makita din natin dito na yung sabi ko nga po kanina, itong dalawang verses 36 at 38, patungkol ito sa paglalarawan sa kung sino po si Ana. And itong parte na to na sinabi na anak ni Phanuel mula sa lipi ni Aser, dito natin makita yung pagdi-describe sa kanya ni Lucas sa kanyang pinagmulan. Okay? Parang mag-expository ako konti, no? Kanyang pinagmulan. Okay? Maaring ito ay nagpapakita na si Ana ay tunay ngang tao at pwede mo siyang mahanap. Yun na po yung sabi ko kanina. So, yes, again, yan po ay patungkol sa kanyang pinagmulan. Now, kung magpapatuloy tayo, 7 taon, ladies, no, since babae siya, gagamitin ko din to para sa mga ladies. Pero para sa lahat sa atin to. So, tingnan niyo po, no, 7 taong namuhay na kasama ng kanyang asawa mula nang sila ikasal. Okay? Sinulat yan ni Lucas. Ibig sabihin, grabe yung description niya, no? Pati yung kung ilang taon siya kinasama niya yung asawa niya. Na ni Lucas, na isulat ni Lucas. Ibig sabihin, it's either na nakausap talaga to ni Lucas tong babaeng ito, or mula kay Maria, na interview niya si Maria. Okay? Pero grabe yung detalye, no? Pati ito sinama. But makita po natin dito, ano yung isa sa importance nito? Ito ay nagbigay kaalaman sa atin patungkol sa kanyang personal na buhay. At alam niyo po ba mga kapatid, itong mga salitang ito ay magbibigay pa, may importansya may importance siya dahil may matutunan tayo dito. Tingnan niyo po 7 taong namuhay na kasama ng kanyang asawa. Ibig sabihin, limited time. 7 years lang. Very short time. And ano nangyari? Verse 37. At bilang isang balo, ibig sabihin, in just namatay yung asawa niya. Tama? Now, you know what? In the Jewish context, ganito pala dati. By the age of 13, 14, 15, or 16, pwede na po sila ikasal. Okay? By the age of 13, 14, 15, 16, pwede na sila ikasal. Actually, si Maria, sabi doon, parang around 13 or 14, 15 po nabuntis si Maria. Okay? Tama ba, Jamie, pagkakaano ko? Parang ganun po. Similar, no? Now, imagine, sabihin natin, average, 16 years old, para hindi naman masyadong bata. 16 years old po sino to? Si Ana. 7 years lang siya nakasama yung asawa niya. So, ilang taon yon? Siguro 16 plus 7, 23. Okay? 23 years old or 24 years old, ano na siya? Balo na siya. Wala na siyang asawa. And imagine, 23 years old, pwede ka pa mag-asawa ulit. Di ba? 23 years old is a very young age na pwede ka pang bumuo ng pamilya. Di ba? No? Pwede ka pang bumuo ng pamilya. Pero tingnan nyo po yung kanyang ginawa. Anong sinabi? Bilang isang balo, hanggang 84 na taong gulang. Imagine. Sabihin natin 24 para easy mathematics tayo. 24 hanggang 84 na taong gulang. 84. How many years? For 60 years. 60 years. Anong ginawa niya?
Anong ginawa niya? Hindi siya umalis. Listen, no? Hindi siya umalis sa templo, kundi sumamba roon na may pag-aayuno at pananalangin sa gabi at araw. Ano yung pinapakita sa atin dito? Iginugol niya yung, imagine, 24 years old to 84 years old. More than half of your life. Or 2/3 or 3/4 ng buhay niya, ginugol niya saan? Saan niya po yung ginugol? Pagsamba, pag-aayuno, at pananalangin, gabi at araw. Kung naririnig niyo po yun, ano po yung dating noon sa bawat isa sa atin dito? Again, sabi ko kanina, bata pa lang siya. Pwede niya sanang gumawa siya ng kanyang sariling pamilya. Pwede sana na naglakbay siya all around the world, no? Pero dati hindi pa 'yun possible siguro, medyo limited pa, no? Anyway, no, pwedeng nag-business na lang siya. 'Di ba? Pero anong ginawa niya? From being devoted sa kanyang asawa to being devoted kay God. Devoted, ibig sabihin, masipag sa kabanalan. Pagiging masipag sa kabanalan. Imagine, mga kapatid, imagine, hindi siya umalis sa templo. Hindi siya umalis. Hindi po siya umalis. Sabi doon sa commentary ni John Calvin ata or ni Matthew Henry, sabi doon, it's possible daw na binigyan siya ng room doon sa templo, or it's possible din na parang nagrenta siya or bumili siya ng parang maliit na bahay malapit lang sa templo. Those are the two possible things. Pero imagine niyo po mga kapatid, hindi siya umalis. Bakit? Anong ginagawa niya? Iginugol niya yung halos buong buhay niya sa pagsamba, sa pagiging masipag sa kabanalan sa Panginoon. At sabi ko nga po, ano yung pareho na meron si Simeon at si Ana? Pareho po silang naghihintay sa tagapagligtas. Now, ako ang nakita ko po dito, grabe. Ito yung paglalarawan ng isang taong naiintindihan niya kung ano yung halaga ng buhay niya. No? Sabi niya, okay, namatay na yung asawa ko, wala na akong ibang responsibilidad, no? Wala na akong ibang responsibilidad. I think ito ay napakagandang opportunity upang mailagay ko lahat ng focus ko, ang aking buhay, ang aking lakas sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Hindi ko po sinasabi na wag na tayong mag-asawa, wag na tayong magkapamilya, but here's a person na namatayan ng asawa, but instead na gumawa ng another family para maging dagdag sa kanyang isipin, she understood, naintindihan niya yung halaga ng buhay niya. I will spend the rest of my life praying, worshiping, fasting, day and night to God. Ikaw kapatid, ito na tayo, no? Tayo. Diba? Saan natin, sige na, wag na lang yung buhay. Oras na lang. Grabe, no? Kumpara mo dito, buhay to buhay niya. Sa atin, oras na lang, sa isang araw lang. Sa isang araw lang, kapatid. No? Saan mo binubuhos yung oras mo? Sabi ko nga po, sige na, pagbibigyan ko na kayo.
Yung pag-aaral, walang problema dyan. Pag nag-aaral ka para sa school, okay. Wala tayong masasabi dyan. Nagtatrabaho ka, okay. Yung kinukuha, di ba, imagine yung isang araw, tapos i-short, ikakat pa natin sa free time na lang. Naintindihan nyo ako? Free time na lang. Sige, sa free time mo, kapatid, saan mo yun ginugugol? Sa Google? Kaka-search ng kung ano-ano dyan? Social media? Cellphone? Hindi tayo makapanalangin. Pero look at this woman. And ito, napakagandang example ng isang binuhay ng Diyos, isang taong iniligtas ng Panginoon. Naintindihan niya anong halaga ng buhay niya. At ang halaga ng buhay niya ay ang paglilingkod sa Diyos lamang. You see, tayo, grabe na yung pag-aano sa atin, no, yung parang, alam niyo yun, sige, pag, yung salitang, grabe yung pinagbibigyan na talaga tayo. O sige, trabaho ka kasi kailangan mo. Mag-aaral ka kasi kailangan mo. Sige, okay, gawin mo yan. Pero dito na lang tayo, yung free time mo sa isang araw. Saan mo yun ginugugol? Di ba? Matanong ko po kayo, nakapagpanalangin ba kayo? Kaya nga, di ba, mapapansin niyo po sa GC, sinesend ko na lang, pakaisipin po natin, ano bang mas maigi? Gamitin yung free time natin sa pag-social media o sa pag-aaral at pananalangin. Alam niyo po, tinatanong ko na lang kayo kasi ilang beses ko na po ito pinapaalala sa inyo, ilang beses ko na po sinasabihan, ilang beses ko na po yun sinasabi sa inyo, no? So, dumating na ako sa punto na, sige, kayo na lang mismo magtanong, ano bang mas maigi? Ano bang mas maigi? Ito lalo na sa mga nakikita ko sa laging online sa social media. Anong ginagawa nyo? Di ba? Anong ginagawa nyo? Meron pa dyan, no? Ano tawag dito? Mag-off status para hindi malaman kung online. No? May iba pa dyan, magke-create ng ibang social media account para hindi makita na online, pero naka-online para sa ibang account. May iba pa dyan, ibang social media ang gagamitin. Si Kuya Facebook, sige, doon ako sa Instagram, doon ako sa TikTok, doon ako sa Snapchat, doon ako, ano pa bang ibang mga, doon ako sa X, doon ako sa, di ba? We find ways, no, to magtago. No? Pero ito sana makita ng bawat isa. Itong ipinapamuhay po ni Ana, yung ipinamuhay po ni Ana. Masasabi ko po na this is a normal Christian life. That's a normal Christian life. There is nothing great na ginawa po si Ana. Dahil sabi natin, wow, grabe naman si Ana. Grabe, no? Doon na lang talaga siya. You know what? It is something na hindi natin dapat ikawaw. Alam niyo bakit? Because itong pinapakita dito must be normal to every Christian. Hindi siya something na greater Christianity. Again, this is basic Christianity. Now, hindi man po natin magawa na nasa bahay panambahan lang kayo araw at gabi, hindi man po natin yun magawa. Yes, okay? Pero sana naman, naintindihan natin na pagkatapos, sabi ko nga po, pagkatapos ng lahat ng mga dapat nating gawin, pag-aaral sa school, pagtatrabaho, paglilinis ng bahay, sana naman, pagkatapos ng lahat ng iyon, saan natin ginagamit yung mga natitirang oras na meron tayo? Yun na lang no? Yun na lang. Hindi ko na nga po sinama yung pagdidisiplina na dapat sa oras na to, ito talagang gagawin mo, mag-aral ka ng salita. Sinasabi na nga lang po natin, sige, sa free time mo na lang. So you see, napakaluwag na nga po natin. Pero bakit hindi pa rin natin magawa? I-google yung oras na yun.
Di ba? Nahirapan pa nga tayo pag memory verse. Hindi kaya. Pero makikita mo, sasabihin, hindi kaya memorize, pero makikita mo, online naman sa social media. Nagpupuyat. Di ba? Pero kayo po mga kapatid, ako po, ito yung nakita ko. I was so happy na nakita ko si Ana. Why? Kasi makita mo talaga dito yung puso talaga ng isang Kristiyano. Paghihintay talaga sa Panginoon. Paghihintay sa Panginoon. Alam niya na darating. Anytime, babalik ang Panginoon. Kaya tingnan nyo, alam nyo bakit siya ganito po mga kapatid? Bakit siya ganyan? Kasi verse 38, tingnan nyo ano yung ginawa niya na nakita niya si Jesus. Pagdating niya sa oras ding iyon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay para sa katubusan ng Jerusalem. Alam nyo bakit siya ganun? Kasi naghihintay siya sa pagdating ng katubusan ng Jerusalem. Again, hindi po ito event, but ito po ay tao. At sino po iyon? Ang Panginoong Hesukristo. Na? Ito, dagdag ko lang po mga kapatid. Kung paano nyo po naiintindihan yung salitang babalik ang Panginoon. Kung paano nyo po yan iniintindi. Again, ulitin ko po, babalik ang Panginoon. Magbabalik ang Panginoon. At yung salitang nasa mga huling araw na po tayo. Mga kapatid, take note of that ha. Babalik ang Panginoon, nasa mga huling araw na po tayo. Kung paano nyo po yan naiintindihan, magre-reflect po yan sa kung paano kayo namumuhay. So anong ibig ko pong sabihin? Kung yung salitang babalik ang Panginoong Hesus at nasa mga huling araw na tayo, kung hindi nyo po yan pinapahalagahan, hindi po kayo mag-aayos ng buhay ninyo. Hindi nyo gagamitin yung oras nyo sa paghahanda, pag-aaral ng salita at pagsunod sa Kanya. Ang gagawin nyo lang maglaro, mag-social media, makipaglandian, makipag-enjoy sa mga bagay sa mundo. Yan ang gagawin nyo kung hindi nyo naiintindihan tong dalawang bagay na ito. Pero kapag naiintindihan nyo yung salitang darating ang Panginoon at nasa mga huling araw na tayo, kung naiintindihan nyo yan, aayusin nyo yung buhay nyo, maghahanda kayo lagi kasi anytime babalik ang Panginoon, susunod kayo sa Kanya, ibubuhos nyo lahat ng meron kayong oras sa pag-aaral ng Kanyang salita, sa pananalangin at pagsunod sa Kanya. Kung naiintindihan nyo po yan. So mga kapatid, nasaan ka sa dalawang iyon? Nasaan kayo sa dalawang iyon? Pero one thing is for sure, ang taong binuhay ng Panginoon, naiintindihan niya yung mga katagang magbabalik ang Panginoong Hesus at nasa mga huling araw na tayo. Naiintindihan niya yun. At ipapamuhay niya ang buhay ng isang taong naghihintay. At ano yung buhay ng taong naghihintay? Gaya po na nakita natin kay Simeon at kay Ana. Ano yun? Sila po ay masipag sa kabanalan. Sila ay masipag sa kabanalan. So this is a great reminder para sa mga kapatid natin na namumuhay pa rin na walang paghahanda at walang pagkatakot sa pagbabalik ng Panginoon. And this is a great encouragement sa mga kapatid natin na naintindihan na ang salitang magbabalik ang Panginoon at nasa mga huling araw na tayo. Makinig po ang may pandinig. Sana po hindi po to tumagos lang sa kabilang tenga ninyo, but sana tumagos ito sa mga puso ninyo. No? Again, makikita yan sa ipapamuhay natin. Hindi natin maluloko, no? Makikita yan sa kung paano tayo namumuhay. Social media, mark my words, social media ay galing sa mundo. Kung diyan ka nag-i-enjoy, diyan ka pa rin namamalagi, kapatid, walang idudulot na maganda yan sa'yo.
Wala. Wala. No? Wala. So, may maidadagdag po ba kayo? May maidagdag po ba tayo, mga kapatid? No? So, mga kapatid, no? Wag tayong umayon sa mundo. Baguhin natin ang ating pag-iisip upang patuloy na magbago ang ating buhay. No? Pagbulay-bulayan niyo po yung salita ng Panginoon. Doon po kayo magbulay-bulay, hindi sa mga nababasa niyo sa social media, sa mga chat ng mga, sorry sa word, yung mga kalandian, yung mga ganyan. Wag po yan. No? Mga napapanood ninyo, mga puro joke or puro mga wala namang kabuluhang videos. No? Stop that, kapatid. Ihinto mo yan. Hindi ka sa mundo. Hindi ka sa mundo. Tandaan mo yan. Hindi ka sa mundo. No? So, yun lang po. Yun lang po ang aking may no? So, bukas po, wala po muna tayong Bible study, pero hindi ibig sabihin na hindi kayo mag-aaral. Patuloy nyo pong aralin ng salita. At sa Saturday, meron po tayong NPHP, so wag nyo pong kakalimutan. Mamaya po, may Bible study ang mga tatay, nanay. So, 7:30 p.m. No? So, ayun po. Yun lang naman. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. Kung wala na po tayong may dadagdag, magkuklose na po tayo. Okay, magsasara na po ang tindahan. Okay? Okay, let us pray. Panginoon, salamat dahil ang salita mo ay napakaganda sa mga iyong niligtas. Ito ay salitang aming pangahawakan lagi. Salita na magtuturo sa amin, magpapatibay at magpapalago sa aming spiritual na mga buhay. At salamat, Panginoon, dahil kagalakan namin ang idisiplina mo dahil pagpapatunay ito na kami mga anak mo. Kaligayahan namin na masunod ang kalooban mo dahil kami po ibinigyan mo na ng bagong puso. O Diyos, ang salita mo ay totoo, magiging totoo sa buhay ng mga niligtas. Dahil ito ay buhat sa iyo at lahat ng salita mo ay tiyak. Sinabi mo ng iyong mga anak ay mamumuhay na iniibig ka, mamumuhay hindi sa kadiliman, but mamumuhay sa ilaw, lalakad sa katotohanan at lalakad sa katuwiran, hindi sa kasalanan, hindi sa kasamaan, hindi sa kasinungalingan. Salamat, Panginoon, dahil ang mga niligtas mo ay tunay ngang ligtas. Itong lahat ng ito ay para lang po sa iyong ikaluluwalhati at ikapupuri ng iyong pangalan. Ito kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po. God bless everyone. See you po sa Saturday. Bye-bye. Thank you.